Angeline's POV. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang kagustuhan ni Adi na makita si Andre gayong isang beses lang naman silang nagkita. Kung alam niya lang ang ugali ng ama niya, baka siya mismo hindi nito nanaisin na makasama. Ayoko man ay gusto kong maging maramot. Gusto kong ipagdamot si Adi. Let me see next week if we can go to the market. Di ko napigilang bigkas matapos makitang lungkot niya. Really, Mama? Marahan akong tumango. Pero wag kang malulungkot kung di mo man makita yung lalaki ha. Kasi di ba baka hindi naman siya mamimili sa araw na yon. Pagpapaintindi ko. Ngunit tila hindi naman niya inisip yon at basta lang tumango. Nakasilay din ang ngiti sa labi nito kaya di ko mapigilang ngumiti. Kung busog ka na, you can go back into the sea and swim. I'll watch you here. Huwag kang pupunta sa malalim na parte. Agad tong tumango at tumalima. Sinundan ko pa rin naman siya ron ngunit di na lumusong sa tubig. Umupo na lang sa gilid at denial ang numero ni Nadia. Hindi mo maaalis sa kanya yon. Baka kasi naramdaman niya ang lukso ng dugo ko, no? Ani Nadia matapos kong ikwento sa kanyang nangyari. Alam ko naman yun. Di ko lang maiwasan magtampo. Akala ko kasi nakalimutan na niya, hindi pa pala. Angeline, ay mo ba talagang makilala siya ni Andre? Baka hindi naman niya ilalayo sa iyong bata. Pinagbantaan niya kung ilalayo niyang bata, Nadia. Gusto ko nga umalis dito sa bahay niya eh. Nilingon ko ang rest house ni Andre. Kung tutuusin, komportableng manatili doon, kaya lang di naman akin. Baka naman panakot niya lang para balikan ka. Di siguradong tanong sa kabilang linya. Napatawa ako na mapakla. Ako? Babalikan niya? He can get and reject any girl he wants. Anong pinagkaiba ko sa ibang babae? Hay, isipin mo Angeline. Hindi rin birong ipahanap ka na ilang taon. Mali mo may something. Ayokong umasa, Nadia. Gusto niya lang gumanti at gamitin ako ulit. Baka hindi siya satisfied sa iba. Kaya ako ang hanap niya. Matabang kong sagot. Girl, that's your weapon. Paikutin mo sa kamay mo ang karisma mo. Sa hestyon nito na tinawanan ko. Sira, hindi yun basta nagpapabilog. Isa pa baka bumaliktad ang sitwasyon. Wala akong tiwala sa katawan ko. Naalala ko pa na sa isang haplos niya lamang ay bumibigay ako noon. Kaya't imposibleng hindi yan mangyari ngayon. Ano na lang, maghihintay ka na lang na mahanap ka niya pagkatapos ano, wala kang laban? Para naman kung dinala sa korte ang kustodiya. Girl, pareho nating alam na wala tayong laban. Mayaman sila at isang pitik lang ikaw mapupunta sa kulungan. Litanya nito. Napalabi ako ron. Sigurado kasing gano'n ang mangyayari. Dapat may plano ka. Tandaan mo, hindi lang si Andre ang kalaban mo. Nandyan pa ang mommy at daddy mo. Paalanan nito na lalo nagpasakit sa isipan ko. Nadia, ayoko na. Di ko mapigil ang awa. Malakas tong tumawan, akala mo nagbibiro ako. Akitin mo na lang kasi. Biro pa niya na ikinasimangot ko. Akala mo ba madali yun? Hindi. Isa pa ayoko na ngang maging malapit sa kanya. Girl, wag kang magsalita ng tapos. Kiss mo na lang ako kay Adi. Babush. Pinutol nito ang tawag na ikinailing ko. Hinawakan kong mabuti ang cellphone ngunit halos mahulog ko yon matapos maalala si Adi. Agad akong luminga sa paligid, ngunit mas lalo akong kinabahan nang di siya makita sa gilid ng dagat. Agad ako napatayo at tarantang lumapit sa dagat. Adi! Malakas kong tawag ngunit wala namang sumagot. Pinilit kong ikalma ang sarili kahit pa kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Paano kung nalunod ng anak ko? Kagad din akong lumusong sa dagat at pilit siyang hinanap ngunit wala akong makita. Naging triple ang kabog ng puso ko at tuluyan nang sumisid at hinanap si Adi ngunit wala talaga. Pag-ahon ko tuluyan nang kumawala ang hikbe sa labi ko. Adi, nasan ka na baby? Please magpakita ka kay mama. Ayoko mag-isip na masama ngunit di ko maiwasan. Kaming dalawa lang ang nandito at walang ibang tao. Kagat ko ang labing sinisi ang sarili. Bakit kasi inuna mo pa ang tawag, Angeline? Galit kong sisi sa sarili. Umahon ako at kahit nanghihina, sinubukan kong maghanap ng tao at humingi ng tulong. Adi, baby! Muling sigaw ko, ngunit sa bawat bigkas ko sa kanyang pangalan, walang natatanggap na sagot. Nanginginig ang kamay ko ang tinawagan si Aldrin. Aldrin, si Adi, nawawala. Muli, bumuhos ng luha ko. Nawawala ang anak ko, Aldrin, anong gagawin ko? What? Ano ba, Angeline? Paano nawawala? Dinig kong ingay sa kabilang linya at ang mga nagmamadali nitong yabag. Suminghot ako, tinahak ng daan patungo kay Manong Ruben. Kung magtatagal pa, baka di ko na mahabol ang buhay ng anak mo. Kausap ko lang si Nadia, na iba ng lingon tapos pagkatapos, di ko na makita si Adi.
Paano ko nalunod ang anak ko, Aldrin? Calm down first. How can I calm down? Si Adi nawawala. Muling iyak ko. Ask for help. I'm on my way. I will call the expert. We will search the whole sea. Oh my, this can't be. Naputol ang tawag na mas lalo kong kinaiyak. Hindi na ako makahakbang papapunta kay Manang Ruben. Patuloy ang bawat likidong bumubuhos sa aking pisngi. Lalo pa ako naiyak doon. Nabibingi ang isipan sa pagtawag sa akin ni Adi. Ba't parang imahinasyon na lamang ang tawag niya? Muli, tumawag to sa akin na siyang nakapagpapigil sa paghakbang ko. Ayoko lumingon sa takot na baka guni-guni ko lang ang pagtawag nito. Mama, where are you going? Doon na nalaki ang mata ko at agad napalingon sa likod. Ngunit tila rin ako tinulos mula sa kinatatayuan matapos makitang buhat ni Andre si Adi habang sa likod nila si Baron at Manang Ruben. Awang ang labit di makapaniwalang buhat niyang anak ko. Mama, he's here. He found me. Magiliw na bigkas ni Adi. Kita kong matalim na tingin sa akin ni Andre. Nanonood yon sa aking kalooban at alam ko galit na galit ito. Sinulyapan ko si Manang Ruben para humingi ng tulong, ngunit nagyoko lamang to. Mama, come here. He knows you. Ani pang muli ni Adi. Bumigat ang paghinga ko matapos masalubong ang galit ng mga titig ni Andre. Sinubukan kong tumayo na maayos at marahas na pinunasan ng luha ko bago humakbang palapit sa kanila kahit labag yon sa kalooban ko. Na makalapit lalo naggalit ang mata ni Andre. Mariin bawat tingin niya at umigting ang panga sa galit. Let's talk, Angeline. If you tell another lie, you won't be able to see Adi again. Mapanganib niyang banta. Gusto kong ilaban ang karapatan at paghihirap ko, ngunit di ko maibuka ang labis sa nararamdamang galit ni Andre. Tumuloy kami sa rest house. Inabutan ako ng roba ni Baron bago sila lumabas ni Manang Ruben kasama si Adi na nagtatakang nakamasid sa amin kanina ni Andre. Nakadungaw pa to bago sumara ang pinto. Am I stupid, Angeline? No, you made me stupid. Napaigtad ako sa sigaw nito. Nawalang lahat ng tapang ko at naikuyam lang kamao. Humigpit din ang hawak ko sa roba na hindi ko maisuot. I kept searching for 6 years but all this time, you're here at my home, living life with my son? Di makapaniwalang bigkas nito. Dinig ko pa ang tawang walang sigla at kitang pag-iling nito. Inis nitong sinubunutan ng buhok na mewang at tumingala habang nakapikit na mariin. It's not my fault, Andre. It's yours. Sariling desisyon mo ang maghanap. Lakas loob kong bigkas kahit sa mahinang boses lamang. Tumigil to at agad nagbaba sa akin ng tingin. Tinatagan ko ang loob ko lalo na nang lumapit siya. Right, it is my own decision. Pero peste, how come I didn't know you're here? Malakas itong tanong na tila para lang din naman sa sarili niya. I pursed my lips as a coldness embarrassed my body. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Wala na rin naman sa isa na makipag-argumento pa, gayong etot nakahanap na nga kami. Fix yourself and pack your things. We will leave in an hour. Nanlaki ang mata ko at nabitawan ng roba. Di ko siya makapaniwalang tiningnan. Ayoko, hindi ka masasama sa'yo. Matalim ko siyang tiningnan ngunit nagsalubong lang ang kilin nito. Isa pa baka nilalamig na si Adi? Hindi siya nakapagpalit ng damit. Mahinang paalala ko matapos maalala si Adi. Akmang maglalakad ako patungo sa main door, ngunit agad niyang nahagip ang braso ko dahilan upang matigilan ako. Pinabihis ko na kay Manang Ruben si Adi. You are the one who needs to change your clothes. Di na to nakasigaw ngunit may otoridad din ang bawat pagbigkas nito. No, gusto kong yakapin ang anak ko. Mas mahinang bigkas ko. Halos di pa ako nakahinga mula kaninang mawala siya. Pakiramdam ko mawawala sa akin ang anak ko. Adi is fine. Now wear this robe and change your clothes. Kinuha niya ang roba sa sahig at nilahad sa akin. Ngunit hindi ko yun pinansin. Mas natutukan tingin ko sa pinto at gusto nilang tumakbo. Still stubborn, bulong nito. Ngunit agad niya ako hinarap at siya na mismo nagsuot sa akin ng roba. Umiwas ako ng tingin ng titigan niya ako. Now go upstairs, take a bath, change your clothes and pack some important things. Marahan ko siyang nilingon at tumiling. Bakit ko gagawin yun? Di mo ako katulong para utusan, Andre? Di siya natinag sa boses ko. Nagawa pa niyang ibuhol ang roba bago ko mabilis na hinapit sa bewang. Marahan niya ring tinabi ang mga buhok na tumabing sa aking pisngi at mata. I'm sure you don't want me mad, sweetie. Be thankful that I'm still considering it, and if you still continue to be hard-headed, we will leave you here. No way, Andre. Akin ang anak ko. Ngumisi ito. Yes, my sweetie.
Addie is already in the car. Kapag naubos ang pasensya ko, may iwan ka mag-isa rito kasama kong anak ko. Binalot ako ng takot dahil doon. Alam ko naman na kaya niyang gawin yon. Hindi mo anak si Addie, I said through my gritted teeth. Gagawin ko lang lahat ng kasinungalingan para lang hindi nito matangay ang anak ko. Imbes na magalit kay namangha pa ito. Really? Please don't make another lie, Angeline. Mata pa lang akin na. Hindi ko rin kailangan ng DNA test para sabing akin siya. Every part of him, shouts Andre. Shouts a Montero, sweetie. Siguradong sagot nito. Umiling ako, tinawakan ng braso niyang nakahapit sa bewang ko. Aalisin ko sana ngunit hindi naman natinag. Who told you that Addie is yours? He is not yours, Andre. Alam mo ba, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. 6 years and do you think I will not meet the man who's better than you? Hamon ko sa kanya. Tinaas kong kilat kahit nanginginig ang katawan ko dahil sa lamig at lamig ng titig nito hindi ako nagpatinag. Ngunit tila nahulog ang puso ko matapos makita ang galit sa mga yon at pag-igting ng panga nito. So nakipagsalo ka sa iba matapos mong umalis? How many times, sweetie? Tell me because we'll do the same just to get you pregnant with my child. Sa ikalawang pagkakataon, nasampal ko siya na malakas. Kita ko ang pagpula ng pisngi niya at ang bakas ng palad ko doon. Who are you to degrade me? CEO ka lang, mayaman ka lang, pero wala kang karapatang bastusin ako. Hindi ganyang klase ng ama ang gusto ko para sa anak ko. Hindi ikaw ang ama niya. Mariin kong bigkas. Tumatahip ang puso ko sa galit. Punong-puno ng hinanakit ang puso ko. Gusto kong magwala at sumigaw sa pangmamaliit nito. Tila inapakan ang pagkatao ko kahit pa salita lang ang mga yon. Nagiinit ang sulok ng mata ko. Kailanman hindi ko gugustong magkaanak sa'yo. Mahina ngunit mariing bigkas ko. Bahagyan nitong ginalaw ang mukha. Hinagod ang panga niya at tumiimbagang. Pagligaw niya sa akin, di na maipinta ang mukha nito. Is that all? Biglang tanong niya na kinaatras ko. Wala akong pakialam kung sinong nakasalo mo. And I don't even care who Addie's father is. He is my son. I know. He is my son. His eyes are enough evidence to claim that he is mine. Huminga to na malalim matapos sabihin yon habang ako'y natulos sa kinatatayuan. Now do what I say, Angeline. Go upstairs, take a bath, and change your clothes. Pero, wala nang pero-pero. Kung ayaw mong sundin ako, magtatagal ka dito, Angeline. Handa akong bihisan ka. Mapanganib tong humisin na kinapirmihan ng labi ko. Ayoko man ginawa kung gusto ni Andre. Umakit ako sa itaas at naligo. Binilisan ko para agad na makabalik kay Addie ngunit di ko mapigilan ang magtagal at iyak lahat ng hinanakit ko. Paano nang mangyayari sa buhay namin ng anak ko? Alam kong malabo na magkasama pa kami ni Addie pagkatapos ito, pero kung may pagkakataong tumakas, gagawin ko. Na matapos, binuhol kong mabuti ang tuwalya bago lumabas. Ngunit nang makalabas siya ring pagkatigil ko matapos makita, nasa harap ng kama si Andre at siya pa mismo nag-aayos ng gamit sa baletang di ko alam kung saan niya nakuha. Tahimik akong humakbang at simpleng kumuha ng damit upang di niya mapansin ngunit naramdaman ko rin ang titig niya sa akin. Addie is downstairs waiting for you. Hurry up! Dahil sa sinabi niya kahit anong damit na lang kinuha ko. Niyakap ko mga yun at nagmamadaling bumalik sa banyo para magbihis. Hindi pwedeng magsayang ng oras lalo pat anak ko ang usapan dito. Pagkalabas ko ulit sa banyo, hawak na ni Andre ang may kalakihang photo album ni Addie. Nililipat niya, tinitigan ang bawat pahina. Bahagya ako natigilan ton lalo na't matapos makita ang pagkapos nito sa mga litrato ni Addie. Ngunit nang maramdaman ang presensya ko, agad niyang sinilid sa maleta iyon. Sinara niya yon bago ko nilingon. All done? What else do you wanna bring? Umikot ang tingin ko sa kwarto. Wala na. We will go back here. Says who, sweetie? We will be living in Manila and if you don't wanna go, it's okay. You can live here. Malamig nitong tugon bago binaba ang maleta at agad lumabas sa pinto. Nanlaki ang mata ko at binilisan ng bawat hakbang. Andre, hindi mo pwedeng basta nalang kunin ang anak ko? Tumigil to sa kalagitnaan at kinunutan ako ng noo. And why is that? He is my blood. Siya ang tagapagmana ko. Lahat ng kayamanan ko para sa kanya. He's already 5 and those years without me by his side are enough and done. Hindi mo basta-basta makukuha ang aking tagapagmana, Miss Di Masupil? Mas malamig nitong tugon bago muling humakbang. Hindi mo nga siya anak. Ano pa bang hindi malinaw doon? Maaring pareho kayo ng mata pero hindi mo siya anak? Nagpatuloy ako sa pagbaba para lang maabutan siya. Agad kong hinila ang braso niya na nasa ibaba na,
Ngunit walang gana niya lang akong tinignan. Look at Addie, Angeline. Which person can you see? Nabitawan ko ang braso niya at wala sa loob. Nilingon ang anak kong may pagtatakang nakatingin sa akin. Napalunok ako matapos walang kahit anong kaibahan yon sa itsura ni Andre. Cute lang tignan si Addie ngunit kamukhang kamukha pa rin ni Andre. See what I'm saying? You cannot deny the fact that he is my survivor. Pagmamayabang niya.